Pareho silang tumango at kinilala na lubos silang nagkakaunawaan. Hinarap ni Chen Pinggan si Sun Zigjing at sinabi sa kanya na maaari siyang magpino ng pil sa harap niya kung gusto niya dahil inaakusahan niya siyang nanlilinlang. Sumang-ayon si Sun Zigjing at sinabi kay Chen Pinggan na pipiliin niya ang furnace na gagamitin niya at magbibigay ng recipe, na sinang-ayunan ni Chen Pinggan. Ngumiti si Sun Zig, iniisip na nahuli na si Chen Pinggan at sa pagkakataong ito ay magiging walang awa siya. Pagkatapos, ibinigay niya kay Chen Pinggan ang secret recipe ng pamilya ng hari para sa realm breakthrough. Sinasabi sa kanya na kung makakagawa siya ng pil, maniniwala siya sa kanya. Ngumiti si Sun Zigjing nang may panlilinlang, iniisip ang kanyang plano na hinding-hindi makikita ni Chen Pinggan ang dulo. Sa pagsusuri sa recipe, naramdaman ni Chen Pinggan na may kakaiba. Sa kabila ng kanyang kakulangan ng kaalaman tungkol sa mga medicinal herbs, naniniwala siyang hindi magkatugma ang recipe. Katulad nito, naisip ni Master Wan na kahit hindi niya kilala si Chen Pinggan, halatang may depekto ang recipe. Pagkatapos ay nagtaka siya kung bakit walang sinasabi si Chen Pinggan. Dahil dito, pareho silang nagkamali ng intindi sa isa't isa at naniniwala silang sinusubukan sila. Naghinala si Chen Pinggan na ang recipe ay isang huwad at sinusubukan ni Master Wan ang kanyang paghatol dito. Sa kabilang banda, naniniwala si Master Wan na dapat napansin ni Chen Pinggan ang peking recipe at gusto niyang samantalahin ang pagkakataon upang turuan si Sun Zigang ng leksyon. Sabay-sabay na idineklara ni Chen Pinggan at Master Wan na walang problema sa recipe. Sa sandaling ito, napagtanto ni Chen Pinggan na pareho sila ng iniisip ni Master Wan at gumawa siya ng tamang pagpili. Naintindihan ni Master Wan si Chen Pinggan. Ngumisi si Sun Zigjing at ipinaalam kay Chen Pinggan na ang furnace na gagamitin niya ay pareho sa ginamit niya dati, tinitiyak na walang magiging problema dito. Sumang-ayon si Chen Pinggan. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang ibuhos ni Chen Pinggan ang lahat ng sangkap sa furnace. Pinag-isipan niya na hahayaan lang niya na magsama-sama ang mga sangkap at maging isang pil. Gayunpaman, nagulat si Chen Pinggan nang biglang lumaki ang apoy. Naniniwala si Chen Pinggan na wala siyang ginawang mali na nagdulot ng pagsabog ng furnace. Tumawa si Sun Zigjing at sinabi na hindi makakaligtas si Chen Pinggan sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay binalaan niya si Master Wan na mag-ingat dahil kung nandoon siya sa itaas, hindi paghihinalaan ang kanyang alchemy ng panlilinlang. Bilang tugon, sumagot si Master Wan na alam niya ang ginawa ni Sun Zigjing at binalaan siya, sinasabing kung magsasalita pa siya ng mali, mamamatay siya. Binuksan ni Chen Pinggan ang furnace na umilo at pagkatapos ay naisip niya na may dalawang pills, inaangkin na isang alchemical genius. Masigla niyang ipinaalam sa kanila na tapos na ang mga elixir pills. Sumigaw ang pulutong, kinikilala na ginawa nga ni Chen Pinggan at mayroon siyang tunay na talento na matuto mula kay Master Wan. Nagulat si Master Wan sa mga pills. Gayunpaman, sinabi ni Sun Zigjing kay Chen Pinggan na ang mga pills sa kanyang kamay ay hindi totoong breakthrough pills. Nagpatuloy siya sa pagpapakita sa audience ng totoong breakthrough pill, na isang regalo mula sa pagpanaw ng kanyang ama. Bamulong ang pulutong, napansin na tila may pagkakaiba at masama ang breakthrough pill na natanggap ni Zigjing. Ipinaalam ni Sun Zigjing sa pulutong na marahil ay makikita ni Master Wang ang mga pagkakaiba sa dalawang elixirs. Pagkatapos ay sinabi niya kay Master Wan na ang hawak niya ay mga peking pills na maganda lang tignan. Sumagot si Master Wan, sinasabi kay Sun Zigjing na ang hawak niya ay hindi karapat-dapat tawaging breakthrough pills, na ikinagulat ni Chen Pinggan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga breakthrough pills ay makakatulong lang sa gumagamit na umunlad sa susunod na stage at sa gayon ay magamit ang buong potensyal nito kapag nasa isang tiyak na peak ka. Namula si Master Wan, ipinaalam sa pulutong na ang mga pills sa kanyang kamay ay iba, naglalaman ng 10 beses na mas maraming epekto ng breakthrough at kayang gawin ng gumagamit na makarating sa susunod na realm. Idinagdag niya na kung kukunin nila ang mga pills sa 5th stage ng Nine Soul, tatalon sila sa 5th stage ng Outer Body Realm at ang pagtawag sa mga pills na breakthrough pill ay isang insulto. Nababa ang panga ni Sun Zigjing nang marinig niya ang impormasyon.
Pagkalipas ng ilang sandali, inihayag nila na kumpleto na ang recruitment at kung interesado sila sa Danyuan sect, maaari silang mag-apply muli sa susunod. Galit na galit, ikinuyong ni Sonzig ang kanyang kamao at sumumpa na hindi magiging maganda ang swerte ni Chen Pinggan magpakailanman. Ipinaalam ni Chen Pinggan kay Master Wan na hindi siya maaaring manatili sa Zhang sect magpakailanman. Bumantong hininga si Master Wan at sumagot kay Chen Pinggan, sinasabing hindi ito maiiwasan at hindi siya maglakas loob na labanan ang mga kagustuhan ni Chen Pinggan. Pagkatapos ay tinanong niya si Chen Pinggan kung hindi siya mag-iisip na tawagin siyang Kuya Wan. Tinanggap ni Chen Pinggan ang kagustuhan ni Master Wan na tawagin siyang Kuya Wan. Pareho silang naisip na ang pagtawag sa isa't isa na kuya ay isang panalo. Naglabas si Kuya Wan ng breakthrough pill na ginawa ni Chen Pinggan at akmang ibabalik ito. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Chen Pinggan. Sinasabi kay Kuya Wan na wala siyang pakinabang dito at hiniling sa kanya na itago na lang ito dahil naisip niya na baka makahanap siya ng taong pagbibigyan nito. Pagkatapos ay nagdahilan siya na walang saysay ang pagkain ng mga pills dahil ang kanyang cultivation base ay mula sa system at mas maganda na ibigay na lang ito kay Kuya Wan kapalit ng mga pabor. Pagkatapos ay nagpaalam si Chen Pinggan dahil palalim na ang gabi. Habang naglalakad, napagtanto niya na sina Jiang Yukon at Zolinger ay ang mga weak links ng pamilya at sa isang magnanakaw na naglalagalag, kailangan niyang makahanap ng liblib na lugar upang umatras. Naniniwala si Kuya Wan na alam niya kung kanino niya dapat ibigay ang mga pills at si Chen Pinggan ay dapat na may plano sa isip dahil inatasan niya ito sa kanya. Dahil dito, nagplano siyang ibigay ito kay Zijian at tanungin siya tungkol sa kanyang relasyon kay Chen Pinggan. Napagtanto ni Chen Pinggan pagkaraan ng ilang sandali na matagal na siyang wala at kung hindi siya magdadala ng anumang pabalik para kay Zolinger, siguradong magrereklamo ito. Bigla, tinamaan siya ng isang hindi kilalang bagay. Lumingon si Chen Pinggan at napansin ang isang batang lalaki na si Zhu Zaiming. Humingi ng paumanhin si Zhu Zaiming at sinabi kay Chen Pinggan na hindi niya sinasadyang itapon ito at tatama ito sa isang tao. Pagkatapos ay inalok niya ng spirit stones kapalit. Nagulat si Zhu Zaiming, sinabi kay Chen Pinggan na makakauwi na siya at ibigay ito at nangako siyang hindi siya tatakas. Tinanong ni Chen Pinggan si Zhu Xing kung ito ay isang martial arts book at kung bakit niya itinapon. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang pangalan ay puno ng mga pagkakamali. Nalungkot si Zhu Zaming at sinabi kay Chen Pinggan na sinabi sa kanya ng isang scammer na mayroon siyang talento para sa martial arts at naniwala siya rito, ginugol ang lahat ng kanyang pera sa isang martial arts book. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Chen Pinggan na ang libro ay lumabas na isang low yellow grade martial arts book at ang perang ginastos niya ay makakabili ng 12 ng yellow martial arts books kaya itinapon niya ang libro sa galit, hindi inaasahan na tatama ito sa sinuman. Pagkatapos ay binalaan ni Chen Pinggan si Zhu Xing at sinabi sa kanya na mag-ingat sa susunod. Naisip niya na ang karanasan ng pagiging scammed ay maaaring nakakatakot. Tinanong ni Chen Pinggan si Zhu Zaiming kung maaari niya ang libro kung ayaw niya. Sumagot si Zhu Zaiming na kahit anong gusto ni Chen Pinggan ay maaaring gawin niya rito. Pinagpasalamatan ni Chen Pinggan si Zhu Zaming at isinasaalang-alang ang paggawa ng ilang pagbabago sa libro. Nagtaka si Zhu Zaming kung maayos na ba ang lahat upang makakaalis na siya. Pagkatapos ay naglabas si Chen Pinggan ng isang key sa kanyang kamay. Tumakas si Zhu Zaiming, iniisip na hindi mukhang ligtas ang paligid ni Chen Pinggan. Huminto siya, tinitingnan si Chen Pinggan at nagtaka kung ganoon ba kalakas ang mga lower yellow martial arts. Bumulong si Chen Pinggan na kung babaguhin niya ang ilang bahagi, magiging kapaki-pakinabang ang martial arts dahil wala siyang ideya kung gaano ito kalakas sa labanan. Gusto niyang subukan at suriin ang kapangyarihan nito. Bigla, sumigaw ang isang lalaki at pinalibutan si Chen Pinggan. Pagkatapos ay ipinaalam ng lalaki sa kanyang young master na si Chen Pinggan ang taong binanggit ng kanyang highness. Pagkatapos ay hiniling ng estranghero kay Chen Pinggan na lumuhod. Umurong si Chen Pinggan, nagtataka kung may mali ba siyang nagawa. Hindi sinasadya, nabangga niya ang isang malaking lalaki. Nagtanong ang estranghero kay Chen Pinggan, tinatanong kung sinusubukan ba niyang tumakas.
Pagkatapos ay bumulong siya na tila kailangan nilang bigyan si Chen Pingan ng isang matinding bagbog na hindi siya makikilala ng kanyang mga magulang. Nakaramdam ng nerbiyos, pinag-isipan ni Chen Pingan ang kanyang susunod na galaw. Sakto namang napansin niya ang isang passerby at desperadong humingi ng tulong. Gayunpaman, nang mapagtanto kung sino ang mga umaatake, lumingon ang passerby sa kabilang direksyon. Ngumiti ang estranghero, ipinaalam kay Chen Pingan na walang sapat na tapang upang harapin siya. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga subordinate na tapusin na ito. Sa gitna ng paghingi ng tulong, di inaasahan na na-activate ni Chen Pingan ang Buddhist palm technique at itinulak ang kanyang umaatake. Nalilito, nagtaka siya kung paano niya nagawa iyon. Pinapaalalahanan niya ang kanyang sarili na huwag subukang pumatay ng sinuman dahil baka kailangan niyang gumamit ng teleportation upang makatakas. Isa-isa, sinuntok ni Chen Pingan ang bawat isa sa kanila, pinatumba sila. Pagkatapos, nagtanong siya kung kailan siya naging ganoon kalakas. Tumayo ang estranghero, inamin na mali siya sa pagtama kay Chen Pingan at ibinunyag na ang kanyang ama ay ang general ng Danula's army. Binalaan niya si Chen Pingan, inaangkin na hindi siya makakaalis sa Danwu. Galit na mula ang mga mata ni Chen Pingan habang sinasuman niya ng tingin ng kakaibang lalaki. Binalaan ng estranghero si Chen Pingan na huwag gumawa ng kakaiba at hiniling sa kanya na lumayo. Pagod, nag-isip si Chen Pingan na ang 3,000 points ay nagpagawa sa kanyang mga kamay na tila walang silbi. Kalaunan, naisip niya na maghanap ng lugar upang mag-teleport pabalik nang sinabi sa kanya na maghintay. Lumingon siya, umaasang mabilis na dumating ang army. Sa halip, natuklasan niyang si Zhu Zaming lang pala at tinanong kung anong problema. Nagtanong si Zhu Zaming kung ang teknik na ginamit ni Chen Pingan ay ang Buddhist palm at kung maaari niya ang libro o kahit kopya lang nito. Nag-alok si Chen Pingan na turuan si Zhu Zaming kung interesado siyang matuto nito. Isinasaalang-alang ang paggamit ng baril upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nakaramdam ng ginhawa si Chen Pingan na binigyan siya ni Zhu Zaming ng libro. Ipinaalam ni Chen Pingan kay Zhu Zaming na ang martial art ay orihinal na isang lower yellow grade ngunit dahil pinabuti niya ito, naging immortal grade ito. Nagpasya siyang kung magsisinungaling siya, itutuloy niya ito ng buo. Mas naging interesado si Zhu Zaming matapos malaman na ito ay isang immortal grade at nagtanong tungkol sa lakas ni Chen Pingan. Ibinunyag ni Chen Pingan na siya ay isang immortal being, hinihiling kay Zhu Zaming na panatilihing lihim ang kanyang sekreto. Bigla, naantala sila ng anunsyo ng paparating na asteroid. Nagsimulang tumakas ang mga tao, sumisigaw na mapapahamak ang imperyo at nagdala ng malas ang asteroid. Hinawakan ni Zhu Zaming si Chen Pingan at hiniling sa kanya na pigilan ang asteroid. Ipinagpalagay ni Chen Pingan na nagbibiro si Zhu Zaming dahil ang pagpigil sa isang asteroid ay tila ganap na absurd. Nahihiya, umamin si Chen Pingan kay Zhu Zaming na ang lahat ng sinabi niya sa kanya ay kasinungalingan at hindi siya isang immortal being. Sa pagmumuni-muni sa kanyang panlilinlang, napagtanto niya na hindi niya kayang pigilan ang isang asteroid. Bigla, nabasag ang asteroid sa ibabaw ni Chen Pingan. Lubos na nagulat, naisip ni Chen Pingan na swerte siya na may iba pa ang nagpigil nito. Inspired, hinimok ni Zhu Zaming si Chen Pingan, sinasabing malakas siya. Kinukuha ang pagkakataon, nagpasya si Chen Pingan na linlangan pa si Zhu Zaming sa pamamagitan ng pag-aangkin na itinuro lang niya ang kanyang daliri at sumabog ang asteroid. Pagkatapos ay idinagdag niya na ginamit niya ang kanyang isip upang pasabugan ang asteroid at hindi na kailangan pang itaas ang isang daliri. Humanga, pinuri ni Zhou Xing si Chen Pingan. Gayunpaman, bumantong hininga si Chen Pingan at tinanggihan ang papuri, sinasabi kay Zhu Zaming na karaniwan lang iyon sa kanya. Nagkaroon ng gulo nang may isa pang asteroid na nagbabanta na tumama. Narinig ang mga takot na sigaw, naghanda sina Chen Pingan at Zhu Zaming para sa impact. Desperado, hiniling ni Zhu Zaming kay Chen Pingan na pigilan ang asteroid at binati siya ng swerte. Nababa ang panga ni Chen Pingan nang mapagtanto niyang sinubukan niya ang kanyang swerte sa pagsisinungaling at ngayon ay nahaharap sa tiyak na kamatayan.
Sinabi niya kay Zhu Zaiming na gumagalaw ang asteroid at walang nangyayari. Kinabahan, nagtaka si Chen Pinggan kung bakit hindi gumagana ang kapangyarihan upang pasabugan ang asteroid. Mausisa, nagtanong si Zhu Zaiming kung anong ibig sabihin ni Chen Pinggan. Pagkatapos ay napansin niya na ang apoy na nakapalibot sa asteroid ay napakalaki at ang pagkasira nito ay hindi maihahambing sa huli. Nagtanong si Chen Pinggan kung anong mangyayari sa susunod, kung saan inamin ni Zhu Zaiming na wala siyang ideya. Nalilito, sinabi ni Zhu Zaiming kung gaano kakaiba na ang asteroid ay nasunog at nagliyab. Ipinaliwanag ni Chen Pinggan na ang asteroid ay bumabagsak ng napakabilis kaya nasunog ito dahil sa friction. Pagkatapos ay nagkaroon ng realization si Zhu Zaiming. Balisa, naisip ni Chen Pinggan na kung walang pipigil sa asteroid, maaari lang niyang i-teleport si Zhu Zaiming kasama niya. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.